Ito ang UNTV News Worldwide. Yes! Hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Carmela. Kamusta na? At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 33 minuto makalipas ng alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, November 20, 2023. At mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula sa California, USA, ako naman si Carmela Marinda. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Suporta ng Canada sa Israel sa UN voting kumukuha muli ng atensyon. Russia nagpadala ng 200,000 tons ng libreng trigo sa Africa. Russia naglunsad ng drone attack sa Kyiv ayon sa Ukraine military. Panibagong aktibidad ng militar malapit sa Taiwan muling inilunsad ng China. Mahigit 500 Rohingya refugees dumaong sa bansang Indonesia. Unmanned Starship ng SpaceX nabigo sa misyon matapos makarating sa space. Una sa ating mga umaatikabong balita. Kumukuha muli ng atensyon ang pagsuporta ng Canada sa Israel sa pagboto nito sa mga mosyon sa United Nations. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Sheila Reyes live. Hello Sheila, ano bang mga motion itong tinanggihan ng Canada at ano ang implikasyon nito para sa mga eksperto? Hello Noel, noong nakaraang linggo ang Canada, Israel, US, Hungary at 3 small island states ay magkakasamang nag-vote down o tumanggi sa motion ukol sa Israeli settlements sa West Bank. Ang motion ay nananawagan na tigilan na ang settlements na lumalabag sa international law at hinahanapan ng accountability ang Israel pagdating nito sa UN Charter o paglabag nito sa UN Charter. Ayon sa motion, ang Israeli settlements sa occupied territories ay laban sa Forced Geneva Convention at ito ay isang matinding hadlang sa pagkakaroon ng malawak, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Tinanggihan din ng Canada kasama ng Israel, US at Micronesia ang motion na nananawagan sa Israel na huwag pigilan ang pagtatrabaho ng UN agency na UNRWA, ang ahensya na nagsasagawa ng development at humanitarian work para sa mga Palestinians at masiguro ang safety ng mga personnel nito. Sa halip, iminungkahi ni Canada Lead Ambassador to the UN na si Bob Ray na maamendyahan ang motion upang i-acknowledge na ang mga taktika ng Israel ay resulta ng terrorist attacks ng Hamas. Ayon sa Global Affairs Canada, mahalaga na Yes, maraming salamat Sheila Reyes mula sa Canada na may 3,454 na mga international humanitarian projects. Aabot sa 200,000 toneladang trigo ang libreng ipadadala ng Russia sa Africa, isang buwan matapos kumalas ang bansa sa Black Sea grain deal nito sa United Nations. Nagbabala naman si UN Secretary General Antonio Guterres na ang kaunting donasyon ay hindi magtatama sa dramatikong epekto matapos umatras sa Black Sea Grain Deal Initiative ang Moscow. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umaatikabong balita si Jeffrey Reyes, live. Jeffrey, saang lugar sa Africa ang makakatanggap ng free shipment ng trigo? Yes, magandang araw Carmela.
6 na bansa sa Africa ang makatatanggap ng free grain shipment mula sa Moscow. Kabilang narito ang Burkina Faso, Somalia, Eritrea, Zimbabwe, Mali at Central African Republic. Ang free shipment na ito ay bahagi ng ipinangako ni Russian President Vladimir Putin sa isinagawang Russia-African Summit noong July upang maiwasan ang pandaigdigang krisis sa pagkain. Ayon kay Russian Agriculture Minister Dmitry Patrushev, inaasahang darating sa Somalia at Burkina Faso ang huling bahagi o sa huling bahagi ng Nobyembre hanggang unang bahagi ng Disyembre ang nasa 25,000 tons na lulan ng 2 barko. Habang ang kasunod na shipment para sa Eritrea, Zimbabwe, Mali at Central African Republic ay maipapadala bago matapos ang taon. Samantala, Carmela, nagbabala si UN Secretary General Antonio Guterres sa kaunting donasyon na ito ng Moscow dahil hindi ito magtatama sa dramatikong epekto ng pag-atras ng bansa sa Black Sea Grain Deal Initiative. Balik sa iyo, Carmela. Jeffrey, matapos umatras ng Russia sa Black Sea Grain Deal Initiative, ano ang naging hakbang o alternative way ng United Nations para mapunan ang grain supply lalo na sa mga may hirap na bansa? Carmela, ang naging epekto nga ng pag-atras na ito ng Moscow sa Black Sea Grain Deal dahil ang Moscow at Ukraine ang world's largest producer at exporter ng agricultural goods. Ganun pa man ay nakagawa ng alternative corridor ang UN sa pamamagitan ng pagbubukas ng humanitarian corridor gamit ang Ukrainian ports na nasa kanlurang baybayin ng Black Sea malapit sa Romania at Bulgaria kung saan nga nakapagpadala na ito ng 4.4 million metric tons ng cargo at kabilang narito ang 3.2 metric tons ng grains. Carmela? Salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada, na pangalawa sa largest exporter ng wheat sa buong mundo. Naglunsad umano ang Russia ng ilang waves ng drone attack linggo ng umaga kahapon, November 19. Ito na nila ang ikalawang araw ng pag-atake ng Russia sa Kapitolyo ng Ukraine matapos ang ilang linggong pagtigil ng Moscow. Ang mga unmanned aerial vehicles o UAV ng Russia ay inilunsad sa maraming grupo at unti-unting umatake sa Kyiv sa iba't ibang direksyon ayon kay Serhiy Popko, head ng military administration ng Kyiv. Anila, ilang air raid alerts ang ininunsyo sa Ukrainian capital. Dagdag pa niya, nasira ng Ukraine ang 15 sa 20 Russian-launched Shahed kamikaze drones sa Kyiv, Poltava at Cherkasy regions. Wala namang aniyang critical damage o casualties bunsod ng pag-atake. Ipinahayag ni Australia Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles ang pagkabahala dahil sa tinamong pinsala ng Australian Defence Force o ADF personnel habang nasa misyon sa paligid ng Japan. Nagpakawala ng sonar pulses ang isang People's Liberation Army Navy o PLAN destroyer ship ng China malapit sa kinaroroonan ng Australian Navy ship HMAS Toowoomba. Ito ang umaatikabong balita ni Danny Delieva. Noong November 14, 2023, nasa tubig ang ilang naval divers ng Royal Australian Navy upang alisin ang fishnets na kumapit sa propellers ng Royal Australian Navy frigate HMAS Toowoomba. Nasa teritoryo na malapit sa Japan ang HMAS Toowoomba mula pa noong Oktubre bilang suporta sa pagpapatupad ng ilang sanctions mula sa United Nations, partikular sa illicit maritime activities, kabilang na ang ship-to-ship transfers na isinasagawa sa North Korea na ipinagbabawal ng United Nations Security Council resolutions.
Bagamat nasa international waters ang Navy ship, nasa loob naman ito ng Japan Exclusive Economic Zone ng lapitan ng China People's Liberation Army Navy o PLAN destroyer DDG-139. Sa kabila ng mga babala ng HMAS Toowoomba na may isinasagawang diving operation sa lugar at pag-acknowledge naman dito ng DDG-139, hindi tumigil sa paglapit ang destroyer sa Australian Navy ship at hindi rin nagtagal ay nagpakawala ang Chinese vessel ng hull-mounted sonar pulses. Dahil dito, napilitan ng Australian divers na umahon at lumabas mula sa medical assessments na nagtamo ang mga ito ng pinsala sa tainga. May dalawang uri ng sound navigation and ranging o sonar, passive o active sonar. Ginagamit ng submarines, warships at ibang naval platform ang sonar upang makapaglakbay sa malalim na bahagi ng karagatan at makaiwas sa obstacles, gayon din bilang anti-submarine warfare o ASW. Ang ASW sonar equipment ay ginagamit kontra sa underwater threats tulad ng torpedoes at naval mines. Ayon kay Australia Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles, ang ginawa ng Chinese destroyer ay hindi ligtas at unprofessional conduct. Iginiit nito na pangunahin para sa Australian Defence Force o ADF ang kaligtasan at well-being ng ADF personnel. Kaya umaasa ang Australia sa kaparehong pagbibigay halaga sa kaligtasan ng military personnel ng iba't ibang bansa, kabilang na ang China. Kasalukuyan pang inaalam kung napag-usapan ni na Australia Prime Minister Anthony Albanese at People's Republic of China President Xi Jinping ang insidente sa pagitan ng dalawang barko nang magkita sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Estados Unidos. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namataan ng Taiwan ang umano'y panibagong aktibidad ng militar ng China sa paligid ng isla. Ito ay ilang araw lamang makalipas ang Biden-Xi Summit na idinao sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa San Francisco, USA. Ito ang umaatikabong balita ni Axie Salem. Iniulat ng Taiwanese Defense Ministry noong linggo, November 19, ang umano'y panibagong aktibidad ng militar ng China na namataan malapit sa isla. Ito ay ilang araw lamang makalipas ang pagkikita ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng Summit ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na dinao sa San Francisco, USA noong nakaraang linggo. Ang Taiwan ang isa sa pangunahing focus ng 4 na oras na pagpupulong ni Biden at Xi, kung saan pinahayag ng Chinese President na ang Taiwan anya ang pinakamalaki at pinakamapanganib na issue ng US-China ties. Batay sa ulat ng Defense Ministry ng Taiwan, simula noong linggo ng umaga, mayroon na aniyang 9 na Chinese aircraft ng China ang na-detect na tumatawid sa sensitibong lugar sa median line ng Taiwan Strait. Kabilang sa mga ito ang Su-30, J-10, KJ-500 fighters, gayon din ang early warning at electronic warfare aircraft ayon sa Ministry of Defense ng bansa. Kasama rin umano ng mga aircraft na ito ang mga barkong pandigma ng China nagsasagawa naman ng Joint Combat Readiness Patrols, dagdag pa ng kagawaran. Nireklamo na ng Taiwan ang regular na pagpapatrol at drill ng militar ng China malapit sa isla sa nakalipas na 4 na taon. Subalit patuloy namang ginigiit ng Beijing na teritoryo nito ang Taiwan. Samantala, patuloy naman ang ginagawang pagmamonitor ng Armed Forces ng Taiwan sa sitwasyon sa paligid ng isla. Axie Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 17,000 ang nagprotesta sa Madrid, Spain matapos mapatupad ang Catalan Amnesty Law. Ito ang nagdulot kay Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na makaupo muli sa kanyang pangalawang termino. Ito ang umaatikabong balita ni Kath Carriedo. Siniguro ng partido ni PM Sanchez ang Spanish Socialist Workers Party o PSOE
na susuportahan nila ang Catalan separatist Junts Party sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng amnestiya sa mga nabigyan ng maling regional independence 6 na taon ang nakakaraan. Nanumpa bilang PM si Sanchez noong Biyernes, makalipas ang halos 4 na buwan matapos ang eleksyon sa bansa. Nakakuha na maraming boto ang oposisyon na People's Party ngunit nabigo ang right-wing coalition sa Vox Party na kunin na mayorya na kinakailangan para mabuo ang gobyerno. Kaya nitong Sabado, nagprotesta ang mga oposisyon ukol dito. Dala nila ang mga bandila ng Espanya at mga karatulang may nakalagay na traidor si Sanchez at huwag ibenta ang bansa. Kabilang sa mga demonstrador si People's Party leader Alberto Núñez Feijóo at puno ng Vox na si Santiago Abascal. Sinabi ng 4 na judicial associations, mga opposition political parties at business leaders na banta ang batas sa rule of law at separation of powers. Matapos ang rally, nagtungo ang daan-daang reliyista sa motorway malapit sa Moncloa Palace, ang tahanan ng Prime Minister sa Madrid. Isang maliit na protesta din ang naganap sa labas ng Spanish Embassy sa London. Nasa 400 ang makikinabang sa amnesty, kabilang na si dating Catalan President Carles Puigdemont na puno ng Junts at utak sa likod ng illegal independence referendum na ngayon ay naka-exile sa Belgium. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy pa rin ang matinding krisis patungkol sa mga Rohingya Muslims sa bansang Myanmar. Kaya naman puspusan ang ginagawang pagtakas ng mga ito patungo sa mga kalapit bansa para sa kanilang buhay. Ito ang umaatikabong balita ni Bernie Guanlao. Lula ng 3 bangka na naglalaman ng mahigit 500 Rohingya refugees ang dumaong sa Indonesia westernmost province kahapon, ika-19 ng Nobyembre. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR, ito ay sa malaking pagdaong sa kalapit na bansa mula nang maglunsad ang Myanmar ng military crackdown sa grupo ng minorya mula pa noong taong 2017. Ang karamihan sa mga Muslim na Rohingya ay labis na pinag-uusig sa Myanmar at libo-libo ang nangangalap sa kanilang buhay bawat taon. Kaya naman, sinusuong ng mga ito ang panganib sa paglalakbay sa dagat gamit lamang ang mga bangkang walang katiyakan ng kaligtasan sa gitna ng dagat. Ito ay upang subukang makarating sa mga malalapit na bansa gaya ng Malaysia o Indonesia. Sa ngayon ay nananatili ang mga ito sa temporary shelters habang nag-aantay ng desisyon ng otoridad. Karamihan sa kanila ay nasa mabuting kalagayan ng kalusugan. Taong 2017 nang kinukop ang mga Rohingya refugee sa bansang Bangladesh dahil sa kinakaharap nilang krisis. Subalit makalipas ang ilang panahon, nagdulot ito ng alinlangan sa Bangladesh dahil sa mga kinasasangkutan ng mga Rohingya refugees sa mga krimen at illegal na mga transaksyon. Noong nakaraang taon ayon sa UN agency, mahigit 2,000 Rohingya ang nagtangkang umalis sa kanilang bansa sa ibang Southeast Asian countries. Subalit, nasa 200 dito ang nasawi o nawawala dahil sa panganib na tinatahak ng mga ito. Bernie Guanlao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nabigo ang Starship ng SpaceX ilang minuto bago makarating sa space. Ang unmanned spacecraft ng SpaceX ay dinevelop upang makapagdala ng mga astronauts sa buwan. Nakaabot ang Starship ng 90 miles o 148 kilometers above ground sa isang 90-minute test mission papunta sa space at pabalik. Matapos ang 8 minuto sa mission, nakita ang isang explosion na naghuhudyat ng pagkabigo ng spacecraft. Kinumpirma naman ng US Federal Aviation Administration ang mishap na nagresulta sa pagkawala ng spacecraft, subalit wala namang naiulat na injuries or property damages. Magbibigay ng on-site services ang SSS sa mga kababayan natin sa Northern California, USA.
Magkakaroon naman ng seminar na may temang Preventing Gender-Based Violence Among Immigrant Women sa Ottawa, Canada sa December 11. Ito ang umaatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magbibigay ng serbisyo ang SSS sa mga kababayan natin sa Northern California, USA mula November 30 hanggang December 1. Gaganapin ito sa Kalayaan Hall, Philippine Sector mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ilan sa mga serbisyo iahandog ay registration, reactivation, at verification, application for benefit or loan at iba pa. Hindi kinakailangan ng appointment sa 2 araw na outreach na ito. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa Belgium na dumalo sa Move Your Body activity. Ituturo dito ang basic harness at movement interpretation bilang pakiisa sa selebrasyon ng 18-day campaigns to end violence against women. Gaganapin ito sa December 2 alauna ng hapon hanggang alas 4:30 ng hapon. Limitado lang ang slots kung kaya't mag-register na sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa facebook.com/PH in Belgium. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Christchurch, New Zealand mula December 8 to 10. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, civil registry services, notarial services at iba pa. Para sa link kung saan matatagpuan ang list of requirements at appointment, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa New Zealand sa facebook.com/PHLNZ. Inanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Ottawa, Canada na dumalo sa isang seminar na may temang Preventive Gender-Based Violence Among Immigrant Women. Gaganapin ito sa December 11 alas 5 hanggang alas 7 na gabi sa Mindanao Hall, 3rd floor sa Philippine Embassy sa Ottawa. Sa mga interesadong dumalo mag-register lamang sa tinyurl.com/GAT-seminar2023-Ottawa. At yan mo ng latest mga kabayan, ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na ang hindi natin makakalimutan. Ang pinakaabangan nating lahat, pwede bang bumati? Pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Gerald Miego. Nandito po ako ngayon sa Seoul, Korea. Binabati ko po ang aking mga magulang at sila lolo-lola na sa Florida, USA. Hello po sa inyo. Annyeonghaseyo. Ayan, makikibati na rin ako, Noel. Binabati ko ang aking pamilya na nanonood ngayon, ang Marinda family, ang aking lola, at ang aking kambal, si Sis Dash Lopez, at ang Lopez family, ang Joseph family, at ang mga elderly na kasama namin dito sa MCGI dito sa San Francisco. Mamaya may event kami. Ayan, samahan kayo naman palagi po ng Diyos. Noel? Ayun, kamusta sa inyo dyan? At binabati ko din isa sa ating mga senior na lagi nanonood rin sa atin, si Nanay Nieves Yaya, yan sa Scarborough, Canada. At kay Nanay Rosario Almasan, kay Nanay Fe Orendain, hello din kay Eileen and Jess Torres. At ganun din kay Madel and Abong Garcia, kay Grazil Lumabong, sa aking mahal na asawang si Erwina. Siyempre sa lahat ng mga member ng choir dito sa lokal ng Edmonton. At ganoon din, hello kay Jessie Reyes at kay Malu and Mario Santa Catalina. Kay Joms and Jean Trampe, hello din po. At sa lahat ng mga nanonood sa atin, araw-araw, Carmela, sa ating mga programa sa UNTV. Salamat po sa inyong laging pag-antabay. Carmela? Oo, totoo yan. All over the world, may mga nakaantabay din sa atin, Noel. Mga kasangbahay, kung mayroon kayo hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Psalms, chapter 106, verse 3.
Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, November 20, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa California, USA, ako si Carmela Marinda. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.